Gaya ng dati raw niyang gawi, umuwi sa Naga City si Vice Presidential frontrunner Leni Robredo sakay ng bus. Pero sa pagkakataong ito, sinalubong siya ng kanyang mga kababayan at mga taga-suporta. May mensahe naman si Robredo sa katunggaling si Senador Bongbong Marcos na nagsabing maglalabas daw ito ng ebidensya ng di umano'y dayaan sa nakaraang eleksyon. Live mula sa Naga City, may report si Salima Refran. Salima? Kara, nagbalik Naga City si Vice Presidential frontrunner Leni Robredo isang linggo matapos ang eleksyon. Palakpakan at hiyawat ang sumalubong kay VP frontrunner Leni Robredo pagbaba ng bus sa Naga Central Bus Terminal. Ang pagsakay sa bus, pati na ang simpleng pamumuhay, di raw dapat maalis sa kanya. Ayoko kasi na dahil nabigyan ako ng mas malaking pagkakataon, mas malaki sigurong konti ng kapangyarihan, parang may iba yung pagkatao ko. Dumalaw din siya sa puntod ng namayapang asawang si dating DILG Secretary Jesse Robredo. At sa isa sa mga paboritong puntahan nilang mag-asawa, ang Missionaries of the Poor, na tahanan para sa mga inabandon ng mga bata at nakatatanda. Binisita rin niya ang sesyon ng Sangguniang Panglungsod. May mensahe naman si Robredo sa mahigpit na katunggaling si Senator Bongbong Marcos. Nakakalungkot kasi parang mind condition talaga yung supporters niya na nandadaya. Parati niya naman sinasabi kaya siya kumandidato dahil mahal niya yung bansa. Kung mahal niya yung bansa, dapat tumulong siya na hikayatin yung tao na galangin kung ano yung resulta ng eleksyon. Huwag magre-resort sa mga kasinungalingan. Kwento ni Robredo, nakausap na niya si Pangulong Aquino. Sinabi niya lang sa akin, follow your instincts. Alam niya naman daw na parating mahalaga sa akin yung paniniwala. At makakatulong daw yun. Natuwa naman si Robredo sa ilang sinabi ni Presumptive President Rodrigo Duterte. Yung walang palakasan. Yung kanyang stand against crime, nai-inspire tayo doon, lalo sa drugs. Ang hindi lang tayo sang-ayon yung pagbalik ng death penalty. Kara, pag-amin nga sa atin ni Robredo, biglaan yung kanyang pag-uwi ngayon dito nga sa Naga City. Ang katunayan dyan, ang kanyang misyon, ang kanyang pakay ay ang pakikiramay sa pumanaw na kaibigan at masugid na taga-suporta na si Melanie Cepriaso. Imbes na luha nga, Kara, ay nagkaroon ng mga ngiti naman sa mga labi ng mga naulila ni Cepriaso sa pagdalaw nga kanina ni Robredo. Ayon sa asawa ni Melanie na si Napoleon, ito raw ang gusto ni Melanie na makitang magtagumpay ang kanyang kaibigan na si Leni. Kara? Okay, Salima, sinabi ng kampo ni Robredo na tiyak na yung kanilang pagkapanalo. Pero as of yesterday, meron pang 1 milyong boto na hindi pa nabibilang. Saan nanggagaling yung kumpiyansa ni Congresswoman Robredo na talagang sila na or yung siya na talaga yung magiging susunod na Vice Presidente? Kaya ang paliwanag sa atin ng kampo ni Congresswoman Leni Robredo, meron silang mga hawak na mga election returns, mga kopya ng mga ERs, mga kopya ng mga certificates of canvass, at syempre, yung mga reports from the ground. Bukod dyan, may tinitignan din sila mga publicly available data. Ito yung palagi sa atin pinapaliwanag, no? Tumitingin sila doon sa COMELEC website. Ito yung Pilipinas Election Results 2016. Available doon yung resulta nga ng eleksyon, makikita, ma-monitor kung ano-ano pang mga lugar yung hindi pa nakakapag-transmit. Bukod doon, tumitingin din sila sa mga updates ng mga commissioners ng COMELEC, particular si Commissioner Rowena Guanzon na nag-update naman patungkol dun sa OAV at LAV voting. At tumingin din sila dun sa COMELEC website patungkol naman dun sa mga numero ng mga rehistradong botante. Mula doon ay nagko-compute sila kung ilan na lang nga bang lugar yung hindi pa nakakapag-transmit. Today, ang sabi nila sa atin, 4 na bayan na lamang hindi nakakapag-transmit. Saka yung detainee votes, yun na lang iniintay. Ang bilang nila nasa 111,000 yun. Pero doon sa kanilang huling tala naman, ang lamang daw nila sa sumusunod na si Senator Bongbong Marcos ay nasa 250 votes. 250,000 votes, I mean, Kara. So doon nila binabase yung kanilang sinasabi na lamang sila sa kanilang kalaban. Kara? Okay, sakaling manalo nga
bilang pangalawang Pangulo itong si Congresswoman Leni Robredo. Ngayon kasi alam natin na itong si incoming President Rodrigo Duterte, nagbibigay na siya ng mga pangalan ng mga papasok sa kanyang gabinete. Kung sakasakaling maging Vice President nga itong si Robredo, meron na ba siyang naiisip na hihingin niyang posisyon sa gabinete ni Duterte? Kara, ang sinasabi sa atin ni Congresswoman Robredo, hindi naman daw siya talaga hihingi. Kung ibibigay, ay kanya talagang tatanggapin. Kahit na anumang ibibigay nga ni President Duterte. Pero ang sinasabi niya sa atin, nais daw niya sana na magkaroon ng posisyon na makakatulong dun sa mga mahihirap. Yung posisyon na makakatulong sa anti-poverty, sa edukasyon, sa kalusugan, na kahit papaano ay, gaya nga ng palagi na sinasabi sa kanyang mga speeches, ay maiaangat mula sa laylayan yung ating mga kababayan. Kara? Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.